Pero messenger kasi, di ba? Magbati ka sa ano, pag number lang. Try mo nga tawagan ko yung tawag. Akala ko huli. Yes, na. Kasi siya pag sinigyan ng papel ko. Gago yun. Ako, meron. Ewan kay girl. Ay, sitisin pa sa sapatos ko mali. Randy's na ho. Hindi nagdadala. Saan kayo nag-training? Sa Kalakri. Sa inyo, sa barangay. Tangina, hindi nga kami makapaiba-iba kami. Ate Paul, Marikina. Training happy. Happy na. Wala pa nga nag-hotel yun eh. Yung schedule mo. Hindi na kaya na kasi sa'yo. Oo, pinapin ko na mo yung akin. Kailangan na kasi Nilipat na ako doon. Ako na magpapalala ko lahat ng time. Sir, dito sir. Kaya dito po na.
Ayan po, may teacher ka lang. Ay! Salamat, Len! Alam ko, pasok mo na. Hello? Yan! Ano pa tayo mag-calculator? Hello? 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 Meron pa tayo ibang calculator? Hello? Nagpipinag mo ba? Hello? 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 May pa tayo calculator? Hello? May baba tayo calculator? Baba. Oh my gulay mo ng internet. Meron ka pang calculator na iba dyan. Hello? 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 Oh my gulay Shopee ka, hindi ako Shopee. Uy! Hello? Hello? Para may buwan yung bago. May gulay. Akala ko talaga habang nabalik
Puro lang kami absent. Ay, no, binliksan niya siya. And then, my friend Bridget. My friend Bridget. Her mask. Okay lang. Enter down na ngayon. Enter down na. Sige, so let's start. Makakain na yung may pagkain. Movie kami dun. Nakatama yung wala. Ako, ito naman na okay, so class, let's start. Hindi pa rin makaget over. Para bagyo. So, today, try natin matapos yung discussion about the global system. Hindi naman kayo siguro sa BBC. Global system. Sir, hindi pa ako nakakapunta. Parang lang naman yun. So, try natin ito na yung parang last topic natin for midterm. After today, college week, next week, and the following week, 1 week after midterm. So, baka susunod lang natin yung last 2 session natin after the college week for review para sa midterm exam. And after that, before that, magbigay pa ako ng pangatlong assignment. So for those na hindi pa nakakapag-submit ng grupo I'm addressing naman yung hindi pa. Na kanilang group report about Asian polity or country regarding kung kanilang economic or political policy is aligned with globalization or aligned with regionalization. So kindly send the email. Ngayon, for those who do not have a group, of course, siyempre, you have to work with individual. Okay? Para kumpleto sa quiz. Kasi ilalagay natin siya as the quiz. Then after today, kung meron kayo 1 week retreat, ibigyan mo ng third quiz, tulisan hinted. Okay? So, hindi mga essay lang naman yan. Then, mga 200 items sa midterm. Ha? May shopping. Ah! Mga 200 minus 150. Sir, kasi grabe yung isa eh. Ay, kaya niyo naman. Ganda naman ng performance niyo. Lahat naman. Above average naman. Tapos makikita niyo sa exam, in our exam, mas more on the practical application. Ano? Ganun naman ako mag-approach kasi hindi naman tayo mag-approach sila kung tayo dating doon. Para wala natin sulat. Alam. Hindi ano ang ating sulat kasi dapat paano siya ina-apply
sa araw-araw na buhay. No? So, if you want to understand globalization, the theory is integration. So, ang application niya, makikita mo, may impact, imported na mga gamit, di ba? Nakakabili ka ng imported rito, at hindi mo kailangan pumunta kung saan. No? At hindi mo na kailangan pumunta sa mall sometimes, but pag the tip of your finger palm mo, nakaka-order ka na rin yung mga gusto mo order. Liban sa ibang bagay na siyempre may personal kang gusto, like damit, sapatos, susukatin mo, pero other than that, pwede mo na talaga bilhin online. No? Kasi yan ang positive side ng globalization. No? You can see people, you can see products, you can see culture, or you can see everything. Diba? Dahil sa integration na yon, dahil sa modernization na yun. But the downside of it is, diba, merong natatalo, merong nagdo-dominate. At in the middle, may nag-ahigit. Diba? Parang gano'n. Pero hindi tayo intindihin, no? Ngayon, if you want to study it deeper, mag-go into detail tayo, which hindi naman natin kaya at hindi natin papaksahin sa contemporary world. Siguro the general idea. No? Kasi pagka sisilipin mong mabuti ang dynamics niyan, from the business point of view, the political point of view, babay-bayin natin ang economics na, mag-boils down na tayo sa economics. Kaya hindi naman economics ang course nyo, radio tech, baka itatapon lang natin sa pagkasura yun, kung ano man yan. Pero what is important, class, is yung understanding ng basic principles, and that understanding of the basic principles of globalization is you can see, you can apply it, diba, in your daily life. Yun naman ang important. Kaya kahit sa ating mga discussions, diba, hindi ako nagdodwell mainly sa textbook. Mas akin, of course, sa textbook din ako kumukuha, pero mas akin yung diba, paano ginawain. Okay? So, ang kagandahan ng Pilipinas ay i-compete natin globally. Okay? Sige. So, kahapon, okay, class, sige, concentrate. May question tayo. So, kahapon, diba, nag-try natin to discuss about the effect. Kung may epekto ang globalization economically, politically, culturally, and one aspect of the culture is religion. Sabi ko lang kahapon, mas more on pinasadahan lang natin kasi hindi rin naman ako mag-a-attempt, no, to interpret each and every religion. Dahil muna, hindi naman ako practitioner, no, para sabihin natin, sabi ni Sir, ang Islam ay ganito. Ayun lang ang practitioner, kaya sinabi ko lang kung ano sinasabi ng libro. And second, generally, I am not a practitioner myself. No? So, I just hope that you understand the factor that in globalization, religion also plays a role. No? Or globalization plays also a vital role when it comes to religion. No? Bakit? Kasi nag-transfer din ng mga religion from one point to another. Diba? Sa totoo lang, ang Roman Catholic is a product of globalization. The early stage of globalization. Bakit? Wala namang Katoliko dito nung araw. Diba? As late as the 1500s, wala namang Katoliko sa Pilipinas. Sino nagdala ng Katoliko dito? Diba? Si Yoyoy Guillermin, diba? March 15, 1821,
when the Philippines was discovered by Magellan. Ano naman, hindi nyo na alam yung kantang yun. Huh? So after that, luma na talaga si Sir. So after that, di ba? After the baptism in Kumabon, di ba? Sa Cebu, o di ba? Eh, doon na nagkaroon ng Roman Catholicism. And after that, after a few years, or after 50 years, na-conquer na tayo ng Spain, lumaganap na ang Katoliko. Which if you will look at it, di ba? Even Filipinos being a Roman Catholic is also a product of globalization. Kaya lang, hindi siya panahon pa ng modernization, but panahon pa ng colonialization. Wherein religion or belief are imposed, not influenced by mere influence due to trade or exchanges of ideas. Ina-impose. So kaya nga kahit ang Katoliko, tayo. No? Kaya kayo, bilang Katoliko, sabihin mo, tayo ang ating paniniwala. Which I will not be disputing, which I will not be arguing. Kaya naman tayo paniniwala, maaari ng iba hindi nga naniniwala. Okay? So, part na rin yun ng globalization. Okay? So, kahapon, we just try to analyze how religion, diba, plays a role in globalization through exchanges. And again, sabi ko nga, even the Roman Catholic belief in the Philippines was also a product of quote-unquote globalization. It was imposed here. Hindi naman tayo Katoliko nung araw. Mga batha-bathala din tayo. Diba? Mga ani-anito during those times. No? But we were conquered and we were imposed by that belief. But other than that, other religion also comes, diba? And they try to integrate in our culture, no? But some did not prosper, others ay lumago naman, ano? Like Islam, but Islam is much earlier. If you will look at our history, Islam was the basic, diba, religion, you will call that, by the Southern Philippines. Kaya sa totoo lang, hindi naman sila nasakot, kaya nanatili ang Islam sa Mindanao. Diba? And other religion also comes into places, di ba? At kaya ang dami na. Like ngayon, with the modern times, no, in the early 1900s, nagdatingan na naman ng Diyos. No? Ang dami. Lahat may Diyos, lahat mabuti, pero lahat nag-aaway. Ayun. Pagdatingan ng iba't ibang relihiyon, kanya-kanyang Diyos, kanya-kanyang kabutihan, pero lahat naman nag-aaway. Anyway, so huwag natin pagtalunan yun, kundi yung sa aspect ng globalization. So, tapos, and religion now has a dilemma also, no? With the modernization of technology because of the exchanges of ideas, diba, nasi-secularize ang religion, no? Na nagkakaroon siya ng kunti-kunti ng walang influence, diba, sa society. Hindi ko naman sinabing na eradicate, but dwindling, diba, influence when it comes to culture and society. Diba, example ko nga niyan, Holy Week. Siguro, kung nakukwento yan ng mga lola ninyo, diba, bago yung buong Holy Week, diba, sa Pilipinas, napakasagrado, tahimik, diba, etc. Ngayon, sigurado ako, pag parating ang Holy Week, lahat kayo may plano na saan pupunta. Saan pupunta. Diba? Kasama na, no? Hindi na kasama sa pagpaplano paano mag-praise o paano ipapractice ang faith, but ang plano na ay paano saan pupunta. Pupunta sa beach,
Mamamasyan. Para mahugasan ng kasalanan, pupunta sa dagat, may hugas ng balat. Tapos ininom, inuhugasan ng masubog kasi siya. Wala na. Hindi na rin siya ganun ka. Ayan, kidding aside, that's my point. Diba? Sometimes, philosophically, ganyan na nga ipaliwanag. Di sir, maghuhugas nga ako ng kasalanan. That's precisely a very, very modern explanation of deviating from the traditional one. Na-justify pa nga ni Bossing, di ba? Rainier, na-justify pa niya, di ba? Sir, maghuhugas din naman ako ng kasalanan. Di ba? Pinagdagang ko lang, kaya iinom yan, maghuhugas din ang kasalanan sa kanyang kalooban. Di ba? But class, if you will listen to Rainier, taking aside, ginagawan pa nga natin ang explanation. Diba? Or justification, our deviation from that religious practices. What does it mean? It means that religion nowadays, diba, has a dwindling effect na, diba, sa modern world. Yung iba, kinakabahan, ba't ito, ito nung magsalita, pero yun, kita mo ito, walang kaba yun, walang kakabakabang sinabi, wala siya, maghuhugas ako ng kasalanan. Diba? Dapat sana, parang paliwanag mo na lang, yes, mga siya na lang ako, maliligo ako. Hindi naman ako maghuhugas ng kasalanan kasi wala ako. Maliligo na lang ako. Okay, so din lang naman, so, we just want to understand ang pagkahaba-habang lecture kahapon on that synthesis, di ba? Exchanges of ideas, facilitation of belief, globalization also facilitates that transfer of okay? But in the end, di ba, modernization also stops or limited or downgraded the influence of religion in the modern world. But dahil merong resistance yung iba, diba? Sabi natin, either mag-dominate, mag-hybrid, or magre-resist. O ano sa economic principle yon? Pinag-aralan natin yung tatlong bagay na yun, mag-dominate, mag-hybrid, o magre-resist. Yan ang tatlong challenges ng globalization. Sa integration, i-dominate ka ng mas magaganda. Or, mag-hybrid kayo, magko-combine, di ba? O yung pangatlo naman, nagre-resist. O, economically and politically, anong expression nun? Binaanan natin yun, di ba? O, pagka magdo-dominate, di ba, yan yung negosyo, di ba? Kakainin ang mga lokal na negosyo. Mag-hybrid, mag-merging sila. Ano yung magre-resist? Diba? Kaya dun politically, magkakaroon ng regionalization, diba? O nationalization, diba? Kasi gusto nilang proteksyonan ng kanilang sarili. O. Sa culture naman, diba? Yung magdo-dominate, may mag-hybrid. Ano yung sabi ko yung sa hybrid? Impo at opo natin, na kombinasyonin natin ng pagbabaw. Kasi wala namang po at opo sa English language. So para ipakita yon, di ba? Nagbabaw tayo, which nakuha naman natin ang culture of bowing sa ating mga Asian, di ba, neighbors like Japan, Chinese, and Korean, diba? Culture of bowing. To show respect, kaya opo, or kung walang interest, good afternoon ma'am, diba? Pagbabaw ka na lang, just to show respect. That's high civilization. Ngayon, ang religion nagre-resist din. Kasi nga sa modernization, gusto nilang i-maintain ang kanilang traditional practices. And with that resistance, nagkikreate siya ng conflict. Kaya religion minsan ay nagagamit, diba, sa gulo at dapat din gamitin sana sa kapayapaan.
Diba? An example of religious war is ang ISIS at yung Gaza conflict between Palestinian Arabs. Pero mas political na siya, hindi naman siya religious war talaga. So, ano na. So, anyway, ang latest, diba, ceasefire na sa Gaza, palitan na ng mga hostages, so hopefully, magkaroon na kapayapaan. So now, with that aspect, sana nakuha nyo lang ha, sinasummarize ko lang para mas maunawaan natin ang principle ng globalization in a nutshell. Of course, mga detalye yan. Yung study ka natin para makakuha nyo. Pero at least, tinanong kayo, what is globalization? Anong epekto economically, politically, culturally, and even religion? May magdo-dominate, may mag-hybrid. Naman, ha? Kaya, in a nutshell, gusto ko lang maintindihan nyo yung aspect na yun ng globalization. So, may positive side siya, may negative side siya. Anong positive? Kaya nakikita nyo yung mundo. Ang negative, kakainin tayo ng mundo. Christmas Eve. Yun lang naman yan. Pag hindi tayo nakasabay, kakainin ka o pakinin. Diba? Kaya nga, may bago ng verso ng Genesis. Sino nakabasa ng Old Testament? Sabi ng Genesis, God created the world, diba? On the seventh day, everything is created by God. God created the world and everything now is created by updated version ng kasi hindi na lang Diyos ang gumagawa ng mundo ito kasi ginagawa ng China na yan. Di ba meron ng ano? Ano ko lang, meron ng contest sa US, di ba? Tanggalin, may isang bahay, tatanggalin mo ang lahat ng gamit na made in China, walang natira kung hindi ang 4 na sulok lang ng bahay. At kung titignan mo simento, malamang made in China. That's how globalization affects, di ba? The world. So, do not be anti-Chinese. Lahat yan made in China. Okay, now, so let's now talk about the global wherein, what is the role, no? After the integration of economy, political, and also, diba? Global city in essence is the center. Is the center of operation. Kasi saan magpa-function yung iba't ibang yun? Siyempre meron namang parang center of operation. So basically, global cities are, diba, the central area where globalization will function. Diba? Meron pa rin yung parang center of operation. Hindi naman pwedeng kalat-kalat lang yan basta-basta. Though may technology, pwede ka mag-administer kahit na wala ka sa isang lugar, may remote, kaya mo mag-administer. But in essence pa rin, kailangan meron pa rin for faster, efficient, and effective coordination, meron pa rin center of operation. And that center of operation is what we now call global city. Kaya kahit ang BGC, center of operation ngayon, ng buong business natin sa Pilipinas. But the Metro Manila is our global city. Hindi lang naman yung dito. Oh yeah, so, ma-identify natin ang attributes, and when we talk about attributes, we're talking about characteristics. No? What are the essence? Kaya ako sabi nga, ganun lang natin siya uunawain. And analyze how this city serves as the engine for the center of operation of global. Okay? Ayan.
So, class, sige, listen. So what is a global city? Diba? Sabi nga natin, it is an urban area with a significant global influence on the three aspects. O yan. So, ang global city, sabi ko nga, parang center of operation of that modernized world, of that globalization. So, pag sinabi natin global city, may influence siya sa takbo. Yung tatlong aspeto ng globalization, which is economic, political, and culture. Diba? So, mga 1980s pa daw yan na-conceptualize kasi nga naman sa fast trading, kahit na sabihin mo, kaya mo siyang i-monitor virtually, by ano lang, di ba? By remote, kailangan talaga may center of operation para mas efficient, effective, and economical ang operation. What do you mean by those three? Effective, siyempre, mas maayos mo papatakbo. Which effective means you can reach your goal, di ba? Better, efficient, you have a system, di ba? Na para paano mo ginagawa yung goal mo, efficiency, and economic, ibig sabihin hanggang sa pinaka-mura o pinaka-mababa ang cost. Diba? So, they need a center of operation for effective, efficient, and economical operation. Diba? So, there goes the concept of creating a global city. Okay? Oh, yan. So, mga pasakali na lang ito. So, global city serves as economic hub, linking different regions worldwide, and nandito yung mga production, finance, and video communication. So, nandun sila sa center na yun. Okay, so, sa Pilipinas, ano ang pinaka-global city natin? Of course, Metro Manila. No? At sa Metro Manila, dumadami na yung mga hub. Ano mga nakikita niyong hub? Yung isang communication hub, na pinakamalaki nating call center, nasaan? Tingin nyo. Doon, pinaupahan ng eskwelahan namin. Katapat, di ba? Sa Commonwealth, no? Ang laki-laki nun. Puro hub yun. Di ba? Sabi ng India. Sa Commonwealth, di ba? Sa Cargo ng Pinto, yung laki na yun. So, nandun, isang pinakamalaking communication hub. Puro call center yun. Diba? So, ngayon, dinidevelop nila dahil nagsusisita na ang Quezon City. Gusto nilang i-develop ang southern part. Ano ba? Dinidevelop na nila yun. Diba? And now, ongoing development and continuously developing, ito ng BGC. So basically, mga hub yan. Kasi in Metro Manila, yan yung ating global city. Kasi doon mo makikita. Yan, economic hub, linkages, diba? Where world trade from economic, political, and cultural happen in an effective, efficient, and economical point of view. Okay? Ayan. Ayan. Unawain nyo lang ng ganyan yan, ha? Anyway, pinost ko naman na ito. Basahin nyo, ganyan nyo lang ang maliwanag ko. Okay? So, mga factors leading to the rise. So, bakit daw biglang naisipan? No? Bakit di ba naisipan? Parang itinulak. No? Concrete conditions, concrete situations forced. Di ba? Force these nations to create global cities. So, how? How ka? Ano mga factors? Di ba? One, di ba? So, nung lumalawak na ang influence ng transnational corporations, di ba? Kailangan may center of operation din sila ng pinakamalaki. So what are PNCs? O balikan lang natin. Anong PNC? Anong kaibahan niya sa MNC? So, review. Kaya mo lang internet. Ano? Bakit PNC ang pinokus dito? Anong kaibahan ng PNC sa multinational? Sa totoo lang, ating multinational kailangan din naman. Hindi naman PNC na. Pero sa libro, they focuses on the needs of the TNCs, diba? To operate
di ba, in an urban production and urban economy. So we center of activity. Kasi anong TNC? O, para maintindihan, babalikan natin. Bakit siya sinabing TNC? Ito, pinasa mo lang sa dito, kailangan ng TNC. Kasi, ano ba ang TNC? Yun nga, chapter 2 natin, the structures of globalization. Anong kaibahan niya sa MNC? Ako, saban natin yun. Ang malaki. Ang TNC kasi ay isang company na nag-ooperate, di ba, cross-border. Anong example ng TNC? Diba sabi natin, McDonald's, di ba? May McDonald's sa US, may head office, pero maraming McDonald's sa iba't ibang bansa. So, kaya niya i-operate ang buong takbo niyan sa central office nila. Yun ang paliwanag. But sabi nga nila, to be more effective, efficient, and economical, ang hirap naman lahat sa Amerika pa nila. Diba? Buti sana, isa nag-branch lang ng McDonald's sa Pilipinas. Eh, kaso ang branch ng McDonald's sa Pilipinas ay ilan na ba? Wala akong data. Pero I think, more than 100. Diba? Diba? Puro naman, same to same, nagpasa sa daanan ang McDonald's sa Pilipinas. Diba? As far as a branch, meron siguro, baka wala na lang siguro McDonald's sa bansa na Tawitaw yun, at iba, Mindanao. You can very well say, diba? It is to be safe, diba sabihin natin isang daan na. Eh, ang hirap na nga namang i-manage mo yung mismo McDonald's sa Pilipinas, kaya pag i-manage. Pero pag isang daan na yan, kailangan mo na din ng para branch office dito to manage all those branches, diba? Sa isang lugar. And where do you think transnational corporations executives will put their management office? Alam ko naman ito. Sa central kaya doon nila ilalagay sa global cities. Where in global cities has linkages, diba? Mamaya sa attributes, makikita ninyo yun. Linkages, faster communication, faster. So, doon nagkaroon. So, dahil doon, kinailangan ng effective, efficient, and economical management, nagkaroon ng need for a global city. O tapos, decline of large-scale traditional manufacturing and rise of adaptable small-scale production. Ibig sabihin lang naman ito, diba? Wala na masyado yung mga malalaking pabrika. Yan yung sinasabi ko dati, siguro hindi na inabot ng mga 1980s, baka hindi pa kayo tao. Diba? Ang Adidas, ang ginagawa, kung mababalikan nyo, tanongin nyo mga lolo nyo. Dati yan lang sa may baysa. May malaking pabrika dyan, yung rubber walls, yung tawagin. Diba? Tapos libo ng nagawa dyan. Yan, sinasama ko. Raw materials ang napaglabas sa apps na. Okay? Ano niya sa mga magulang mo, sa rubber walls. Sarado na yun na yun. Okay? Eh kasi nga, globalization, unti-unti nang nawala yung one single manufacturing base. Kaya na sinasabi ko, very, very famous ang Nike shoes, pero yan ang strike, one Nike Indonesia. So, naka-distribute mga manufacturing line. So, with that, kailangan nila ng coordinator, kailangan nila ng central office to coordinate those productions. Imagine niyo na lang kasi buong mundo ang pinag-uusapan natin, ha? Hindi naman ito nag-uusap lang tayo ng Quezon City. So, kahit nga Quezon City, pag may branch ka ba ng Lugaliches, nandito tayo sa Lugaliches, maglalagay na. Efficient, effective, and economical. So, yun din ang nangyari. So, sa globalization where production are distributed worldwide, kailangan may center of excellence. Sa Asia, diba? Karamihan ng mga gamit dito nasa Southeast Asia. Yung North Face, kung pili kayo ng North Face, ang ginagawa North Face, diba? Kala nyo US brand.
Pero sa lang ginagawa ko. Oh, it's not in China. Nandiyan sa Vietnam, di ba? Sa Hanoi. Ang ginagawa sa Cebu, yung Lululemon, nakala ko po, Cebu lang ginagawa. Lululemon. Lululemon, di ba? Nababasa ko lang, pero mabaktan lang yung ginagawa. So yan ang mga factors, another. Makinig. So another factor of the rise of global cities. Diba? Kasi, the production of our product now, yung sa early part of our discussion is, we're thinking local, we're producing local, but we're thinking global. So kahit na ang produktong Pilipino, pag minamanufacture natin, it will not be just satisfying the taste of Filipinos. Diba? When we manufacture something, even a simple product coming from the Philippines, it should satisfy also, diba, the global needs. So, pag merong global city, doon pumapasok ang iba't ibang ideas, diba? Kaya kahit gagawa lang tayo ng buko juice, meaning, even the production of a buko juice should also satisfy global taste or global needs. Kaya kita nyo naman, di ba, dami na rin buko juice na mga naka-plastic, packaging. Kasi, kailangan ilang mga Pilipino ang marunong uminom ng buko juice, even foreigner. So, paano mo nasabi, how can you tell now that foreigner will like the taste of the buko juice? So, they have to experiment it, di ba? And try it worldwide, di ba? Okay, pagka okay na, ang natin gawin. So, even our local product should also abide to or satisfies the need of the global market. So, in order to facilitate that combination of local and global, meron ka pa rin isang center of research and development. So, malamang, andito ang mga research and development ng mga produkto. And even McDonald's, di ba? May mga talagang McDonald's Philippines has a Filipino taste. Di ba? Subukan yung kumain ng McDo sa ibang bansa, mapapansin mo, iba din ang lasa. Di ba? Sa Japan, ang tabang. Di ba? Kasi hindi sila taong maalat. Pagdating naman sa Pilipinas, nakakalasan sila. Kasi tayo yung taong maalat at matamis. Diba? So may research and development po. Okay? So yun yung sinasabi natin, a blend of both global and local market. Halimbawa, yan, example niya, Dubai. So in London, in New York, makikita ko yan. Actually, hindi na lang naman London and New York, even in Metro Manila. Yes, for that matter, ang center hub nga ng Metro Manila ay ang BGC. Marketing lang naman yun, hindi naman yun ang global, hindi lang talaga. Nandun na lahat, pati center ng research and development. Ang Unilever, nasa BGC ang kanilang research and development center. Anong ginagawa ng Unilever? Kasi may kaklase ako nagtatrabaho dyan. Sabi ko, anong nire-research nyo? Paano daw papuputiin ang puti? Sabi ko, yun naman. Kaya kung hindi, gusto nila ng isang magandang timpla ng sabon na nagmamatch sa ating mga poso. Poso yung deep water, deep well. Kasi sa probinsya, karamihan ng mga sources of water is coming from deep well.
So, research and development ngayon ng Unilever, ang formula, Unilever is a transnational corporation na may branch dito, pero gusto nilang i-adapt yung sabon na kayang palinisin ang damit ng Pilipino based on our own water requirement. Ganun sila ka-advance mag-isip, ganun sila ka-advance mag-develop. So, pinapuputi ang puti ng damit ng Pilipino based on our water resources. And sometimes, kung pinapakausap ko yung kaklase ko, iba't iba pang tubig. Iba ang tubig sa Cebu, iba ang tubig ng poso sa norte, at iba din ang tubig ng poso sa Mindanao. May mga ganun, iba't iba pa din po. That's how globalization works. Okay? So yan, so ito ang mga attributes. So, pag sinabi natin global city, these are the characteristics. O makikita ba natin yan sa Metro Manila? O, politically significant. Ibig sabihin ng politically significant, nandito ang mga opisina. This is where international offices are located. No? Government offices, think tanks, and international organizations. Kasi nga nandito ang international coordination. O, nandito ba ang mga government offices ng iba't ibang bansa? O, pag sinabi natin government offices of different countries, anong tawag natin? Basic, ano lang? What do you call government and international government offices? What do you call that in simple terms? At nandito ba sila sa Metro Manila? Anong tawag? Government offices, international government offices na nasa global city. Ito ang character. May mga international government offices, international organization, and think tanks are located in a global city. Ang tanong ko lang, madaling sabihin, international government offices nandito. O ano bang simpleng tawag doon? Anong simpleng tawag sa isang international government office? Come on, give it a try. Alam na nyo yan. Anong tawag? Yun. Yan ba? Tawag ba? May mga embassy. O what do you call embassy? That is a government office, di ba? Ang embassy ang representative ng kanilang bansa sa bansa mo. Kanila nga yan, technically, di ba? Pag pumasok sa embassy, hindi mo nga pwede pag-ibig. Pag pinasok mo yung embassy nila, active one yun. Parang nilusod mo yung kanilang bansa. Di ba? O mga think tank, nandito ang mga research and development, just like what I said, Unilever, nandito ang kanilang Asia Research and Development Center. International organizations, ano ang nandito? Example ng international organization nandito. Nandito sa Top Avenue. Diba? May kali pa nga yun. Hindi kayo nakakarating ng Top Avenue. Saan pa nararating yun? WCC lang. Hindi kayo ako. UN Avenue, ay nandun ang United Nations Office. Pero yun na gawin tayo. UN Avenue, kasi nandun ang international organization. United Nations Office. Ano katabi doon? WHO, di ba? World Health Organization. Ano pa mga lugar dito na mga pang-international event? Yan, diba? Pamilyar ba kayo sa paligid nyo? Alam nyo lang yata, Montalban at Dogo yung sisi eh. Yes? Ano pa ang mga international center ng nag-host ng international event sa Pilipinas? Lugar? Bukawi. Okay, pwede. Nandun ang mga concert.
Pinariga daw, yan. Pero wala sa Metro Manila. Kailangan ba sila sa Metro Manila? Eh, Global City pinag-uusapan natin. Eh, hindi naman Global City ang tawag. Kailangan na ayaw ko maniwala. Hindi, okay naman yan. Sa Bukawi? Hindi ko tinanong niya. Iglesia. Okay. Hindi kasi. Munisipyo. Yes, international events ka lang Maynila. Ha? Nasa Kamuning? Meron pa ang international center sa Kamuning. Hindi ko alam. Taga-Kamuning ako, hindi ko alam kung may international center. Amoranto. Amoranto Stadium. So anyway, so one of the attributes, ha? One of the attributes, politically significant means at doon ang mga offices, diba? Two, highly connected. Hindi talk about highly connected. Highly connected, may efficient transport network from airport, internet, and other Wi-Fi connection. Meron naman sa Metro Manila yan, ano? Ilan na yung LRT natin? Isa, dalawa, tatlo, higing apat. Ang nagawa na yung sa may SM West, diba? Pang-apat. Actually, may pag-ibang pa yan. Napunta sa Bicol. Actually, asin yan. Kasi nagawa na pala yung mula Baclaran hanggang Pakuan. Anin yan, anin na LRT. So meron yan. So highly connected tayo in terms of transportation, diba, communication, and all other aspects. Okay? So meron yan sa Metro Manila. So, globally driven leadership. Leaders focus on economic positioning in the global market. Ginagawa naman yan ang gobyerno natin, diba? Kaya nga si Bongbong, diba, nagta-travel, not necessarily in BBM, but President do really travel, diba? To attract investment, diba? To market our nation, diba? Important to invest here, magawa ng mga policies for ease of doing business, etc. etc. Okay? So kung gusto nyong tingnan yan, eh, we need to study political policies. Okay, high quality of life. Public transportation, clean environment, security, and good healthcare. Siguro naman masasabi nyo, mas maganda naman talaga ang buhay sa Metro Manila compare mo sa ibang lugar. Diba? When it comes to transportation, dito may mga train, meron dito bus, may Grab, ibang probinsya, wala pa yun. Clean environment, ayun, parang nga dito yung question mo. Huwag na tayo. Sa probinsya, security and good health. Pero generally, you can find these attributes sa isang global city. Kasi nga nandito yung center of operation. Ano pa? Open economy. So ito, pinag-aralan din na ito. So mga policy natin ay open, favorable for immigration and trade policies. Kailangan lang pag-aralan ano mga favorable trade policies natin. Ano, bigyan ko kayo ng sample dito sa public at ito. Invest dito ang foreigner, $5 million pataas. Tax exempted siya for the next 3 years. Kaya yung encourage na mag-invest din natin. Kaya, kumita kayo, hindi na mayroon tayong
Pero yung mga nag-iiba sa Pilipino, mababasa niyo yung range law. Lima yun, limang batas yun. Okay? O, financial hub. Of course, sila, andito naman ang headquarters na walang range law, yung financial corporation. Yung iba nga, lumilipat na po Makati, sa BGC na. Yung iba po Makati, ano ba? Bakit? Kasi may dumatraffic na po. Pero mainly, multinational corporation still in Makati. Pero dahil Metro Manila ng global city, kahit saan nasa parte ng Metro Manila, nagkakaroon na sila. Ha? Actually, marami na rin hotel. Yung bilhin may hotel na sa Laguna. So, yeah. Sa Laguna. Diba? Kung bayan dito sa kanya. Meron na din hotel. Meron din hotel sa Malabon. Lumalawak na ng lumalawak. Alam mo? Ha? So, hotel. For business transaction. Okay, so yan. Next. Ano pa? Mga characteristics sa global cities. Innovative center, education center. Yan yung mga water infrastructure, large workforce, global media communication center. Okay? Active in world affairs. Metro Manila usually hosts other international events. Diba na may event tayo dito, conferences dito. Yan, kaya nga ng sabi ko, dito rin ang headquarters sa United Nations. So yan, active. World activity. Ayan ang mga activities ng global cities. Highly connected. Ibig sabihin niya, nandito ang efficient transport network, anyway, parang naulit lang, o innovative center, large metropolitan population. Actually, sa ngayon, medyo luma ito. Hindi talaga ini-encourage na ang very high population. Kasi high population can slow economic growth. Kaya meron nga yung program naman na balik probinsya. Ini-encourage. Pumunta ng probinsya, ini-encourage mag-invest sa probinsya. Diba, mga major universities ngayon, may mga branches na sa probinsya. Nagtatayo, diba? Ang UST, nagtatayo na sa Santa Rosa, ang FEU, mapapansin mo, nakakalat na. Diba? Ano ba? Ang NU, sa lahat ng SM, may NU. Nabili na ni NU. Kaya lahat ng NU, kita mo katabi ng SM. Kaya pag break time mo, babayad ka na ng tuition, break time mo, kaya lahat ng pera mo. That's business. Okay? Sige, ulitin natin. Ano pa? So, key indicator sa global cities, so yan lang naman, no? Ulit-ulit lang, no? Ulit-ulit yung libro eh. Unang pasadahan, andyan ang headquarters ng mga multinational, andyan ang mga political activities, andyan din ang mga passion when it comes to culture. Siyempre, ang lagi lang naman sikat pagdating ng mga passion, New York, Tokyo, Paris, London, Henson, yung mga K-pop. Pero kahit ang Metro Manila, we have our own passion. Basically, the passion ng Pilipino ay hybrid. Diba? Filipino style, but nagpo-combine tayo with other foreign style. Even our culture, sabi ko, po, pagbabawas sa ito ang Pilipino. Diba, ganyan? Diba? Pag nagpa-picture taking, mga hindi naman Pilipino yung ganyan, diba? Ang baga yan, Korean, ano? Pero, okay na rin tayo, diba? Ganun.
panahon namin, ganun lang. Approve. Balik tayo sa globalization. Okay? Para ngayon. Industrial, alam niyo na yan, nagpapita natin. Ayan, so ito, at 2010, 23 data, o ito raw ang mga top 10 global cities. Parang wala akong kaya yata magtipolo dito. Baka nandito pa sa ilalim. So yan, samples lang naman. When it comes to global city preference, worldwide, ito daw ang mga top 10 preference. Ha? London, New York, Paris, Singapore, in relation to globalization and modern transportation, may napuntahan na ba kayo kahit na dyan? Amsterdam po. Ang classmate natin, may napuntahan na ba kayo dito? Parang ako, parang wala pa. Ilang version Yes, hindi, ang Pilipinas parang nasa ranking ng 100 something. Ano naman to? Just to show you. Na ito yung top 10. May kulay ang liit. Kaya kung meron kayong gusto puntahan, o yan. Puntahan nyo. Dapat hindi nila kailangan. 36 na siya. Eh, so yan lang naman. Data show. Kaya kung magta-travel kayo, yan ang puntahan nyo. Ito lang mga top 10 global. Kung hindi nyo kaya sa top 10, puntahan nyo yung top 20. Kaya hindi ko na hinahanap yun. Para makita nila. So, reason. Maraming blower. Bakit daw dumadami? Reasons for the proliferation of these global cities. Anyway, usapan na natin kung kanina yan, di ba? Dahil the past days, speaking, magandang sila naman number 1. Economic stagnation or deindustrialization natin dito. Anong ibig sabihin nito? Diba? Ano lahat pwede ka Parang hindi ka naman makapag-invest sa ibang lugar. Invest ka sa... Actually, itong theory na ito, physically ay hindi maganda. Kasi dapat, ang center of development, and when you talk about development, what about my globalization? Last. Hindi pwede sa isang lugar lang. Dapat sana, kailangan naka-split. Halimbawa, kasi walang wifi connection sa probinsya, kaya hindi makapag-invest. What's taking us back? Hindi tayo mag-invest ng wifi sa probinsya kung gusto natin pumunta ng probinsya. Hindi naman hindi kumakuha sa ating mga policy makers. Ay. Nakakonsentrate sa urban, gusto natin magbalik probinsya, hindi naman natin probinsya. Halimbawa, alam niyo ang Mindanao, pinakamaganda sana ma-experiment ang railroad system. Yan maganda gumawa na yung sa from one order sa another ng mga pag-ilumagin mo ay meron pa train system. Tingnan mo naman hand years na wala ka train system. Ito na lang ang dahilan.
what prevents them from developing a complex trade system? Okay, kahit Luzon eh, ganda sana, di ba? We train tayo from Bicol to Metro Manila. Anyway, minomodernize ng PNR. Bicol. Trade system. Hindi sa nila sila. Hindi ko alam bakit what prevents our government from investing in a train system. And if you will visit Tokyo, di ba? Nakarating na kayong Tokyo, buhol-buhol. Diba? Dahil ang train system, kaya hindi mo kailangan ng kotse, kaya walang traffic. Kasi ang mga tao hindi na focus. Pag may train na, kahit sa pampunan, train system lang siya. Diba? Very, very effective. Okay. Ano pa? So yan. So, kung yun ang mga maganda, may criticism din about the global cities. Yung sabi ko, as concentrate lang siya sa isang lugar. Dapat talaga hindi lang naman mga taga-urban center ang dapat nakakaranas ng mga buhay. Diba? Dapat kahit yung mga nasa probinsya, no? More connected to the outside world than kita natin para pinapahalagahan natin. Paano yung satisfy ang world needs kaysa satisfy. So yun lang naman ang problem ng ano pa? Constant competition, of course, hindi mawawala. So ito lagi natin sa globalization. Lagi na naaaway, lagi nagdo-dominate. Mayroon mga nagdo-dominate, may mga hybrid, mayroon mga resist, di ba? As governments promote cities as economic, cultural, and innovation. Para bang ang buhay natin ay nasa syudad? Wala ba talagang buhay sa kabila ng syudad? Pero naman talaga eh. Dapat nga, pati mga universities na sa probinsya. UP na lang, maganda sana, one para hindi na pagkikikita sa Dilma. Para yung mga makatalino ng Mindanao, hindi na kailangan pumunta ng Luzon. Eh, nga hindi natin maintindihan. Okay? So, ano pa? Yan, so, cities, ito na yung pag-usapan natin. Ito na yung second learning outcomes natin. Diba? So, cities as agents of globalization. Diba? Kasi nga, ang modern global cities na ito, diba? Again, nandito ang center of operation, diba? Nandito ang center of communication, transportation, kaya ito nakakapag-facilitate ng mabilis, diba? Yung nga sinasabi ito, yung 3 E's. Just remember the 3 E's. Effective, efficient, and economical. Pag sinabi mong effective, siyempre, what you're doing, diba? Ay nakakabot yung goal mo. Efficient, in a very, very economical, with less cost. Kaya pag naninegosyo kayo, sana, balang araw, diba, effective pa ang nakapatapos yun, efficient, maayos, and cost to less. Economical. So yung tatlong E, ang gagawin ng lang. Effective, efficient, and economical. So yun ang brainchild ng globalization. Okay? Ayan. Ulit lang ako. Pero kayo libro kasi ito. So, nagpapacilitate ng labor, infrastructure. Hindi ko rin nga maintindihan bakit sinasabi nila na sa urban center lang maraming labor. Yan kami hindi naman labor sa probinsya. Kailangan lang naman i-develop ang mga manufacturing. Diba?
Bakit ba tayo lagi talaga as indicator with economic globalization and human development, of course, nandiyan kasi ang trade. No? So, challenges na lang. No? Lack of integrated urban planning and interconnectivity. Yan, kitang-kita yan sa Metro Manila. Anong nakita niyo sa Metro Manila pag sinabi natin walang integrated urban planning? Anong kitang-kita niyo dyan? Hindi ba dyan? May puno siya sa gitna. Sa totoo yan. Kasi nara dyan sa nara. Ano makikita mo dyan? Pinaka makikita mo talagang bilang urban planning. Ano yun? Anong makikita mo talaga? EDSA, yan, sa Marcos Highway, makikita nyo talaga lahat yan. Ano? Ay, urban planning. Ibig sabihin ng urban planning, sinusoning mo, di ba? Residential, commercial, yan. Pinaplano mo ang urban. Dalawang factor ang kita, relax, relax. Kaya nga nag-focus na traffic. Traffic is the result of lack of urban planning. Diba? Kaya nagkamabulbulan namin. Kasi nga dahil wala tayong plano. Ano yun? O, liban dyan sa mga parking na side mo. Liban mo na parking natin. Pinalapan na kaya diba? Pero liban doon sa dapat doon parking. MC. Kaya kita mo ang mga mall natin kung saan na lang. Mall nagpa-park. Dapat ang mga mall sa Nagpa-park. Tapos, dahil nga efficiency, effective, and economical, inefficient mo naman natin yung kukuha ka na ng permit, ang dami yung opisina. Pero natambay doon. Ayan. In summary, in summary, wala maintindihan ito at pagkatapos ng semester natin, sabi ko naman may natulungan kayo sa akin. Hindi kayo lugi sa when understanding the concept of contemporary. Okay? The contemporary word, meaning in a literal sense, we are talking about the body. Kaya contemporary, the present, but you cannot see the present kung hindi mo naman titignan ang nakataan. So, historical. So, ganyan namin sa tinitignan. And globalization is the new concept. Bakit? Why? Because globalization integrates us. So kaya pag binabasa niyo ang mga articles of globalization, lagi-lagi lang naman, you will always remember the modern world integrates us to one another. So may epekto siya sa pamumuhay nila. Diba? Then, dahil sa pinag-uusapan natin mga iba't ibang aspect.
Kaya hanggang relihiyon, epekto. Bakit? Okay, mas malalim na pag-uusapan. I don't know kung aamit tayo. Diba kasi sa isang kapitalistang sistema, diba? What drives capitalism? Diba? The search for when we talk about search for profit, we're talking about competition and any question about the global city? Kaya kung sino kayo, ano ang global city? Kung ituturo, PGC. At ano, sino ang teacher nyo? Hindi mo ako. Kasi hindi PGC ang global city. Of course, ang tawag ko, kahit ang tawag Bonifacio. Global city. Kaya tingnan nyo. What we need to understand, what we need to understand about a global city is its characteristic and its role in facilitating the effective implementation of global city. So doon pa rin siya naka-align. We need a global city for effective, efficient, and economic facilitation of the global city. Okay? And I hope sa ganung mentality na-relate nyo, eh marami pang reading ko. Dahil di natin kaya kung pagkakal. Pinakaaral natin yan. 2 taon, hindi na basa yan. Okay, so any question about the global city? And yesterday about religion? So, any question? And hopefully, in our simple practical discussion, medyo, and if you want to have a further understanding, kailangan mo magbasa ng todo. Hindi na nakukuha ng 1.5 hours. At ismisan dito. Diba? Diba globalization? Wala, nag-regionalization dito. Nagkakamukaso ng mga. Diba? In a class, dapat globalize tayo. Sisihin lahat. Ang nag-ismisan, nagkakamukaso. Okay, so, any question? Kasi wala na, attendance. So, next week, tayo magpapakita. Yes, college week! Yeah! College week. Then, magkita-kita tayo the following week for some summary. Para sa mo. Kala ko Tikit.
Kaya kayo suspect. Mag-ibis na kayo. Kahit na kayo. Ayun na. Tara, bis mo na. Ma! Kain na. Ayun na. Wait mo yan. Ako.